Hello guys and welcome back sa ating channel. So papunta ako ngayon dun sa Regal Auction. Isa sa mga malalaking auction house dito sa Calgary. Titingin ako ng makakakuha ng sasakyan dun. Nagsabi kasi sa amin na may chance mas mura yung makuha na sasakyan dun dahil kasi yun nga auction. Kadalasan mura na yung starting na presyo ng sasakyan at swertehan kayo at wala kayong kakompetensya sa pagbid, may malaking chance na malaki din yung discount na makuha nyo sa potential na sasakyan. So syempre may mga pros and cons yan at ito yung aalamin natin ngayon, kaya pupunta ako na sa facilities mismo at mag-i-inquire kung paano nag-work to dahil magiging first time kong magpunta sa auction para bumili ng sasakyan. Kaya take you guys along. Very satisfied naman kami sa ngayon sa nalipatan at kahit paano medyo nagsasettle din na maayos-ayos. Yung pagbili ng sasakyan ng talagang makakatulong dahil nga sa ngayon nakakaraos, pero yung pagbili ng mga malalaking items, which is in this case, yun nga, nagpunta kami ng isang araw sa IKEA at kung sino familiar sa inyo sa IKEA, malalaki yung mga packages na binibenta nila dahil kailangan i-assemble pa yung mga furniture. Kaya nag-Lyft, nag-Uber, kaya doon kami nakakaraos. Nag-Lyft at Uber sa ngayon, pero mas preferred namin na makakuha ng sasakyan at this point. Parating lang dito sa downtown, magta-transfer tayo dito sa isang station at medyo matagal-tagal pag nagko-commute talaga. Sabi, nakalagay doon sa GPS is halos 1 hour and a half na para bago makarating doon sa Regal Auctions. Tayo. So ayan, kararating lang natin dito sa Regal Auction. Papasok tayo ngayon doon. So this is I guess a normal thing to basically roam around, right? Like back and forth to look at the cars. I mean, like if like because I have like about 14 vehicles I want to see. This one you have to have somebody here though. If I don't have to be with the old system. Oh, I see. Okay. Yeah. Mahal na sasakyan to. May reserve siya kaya hindi ko alam kung may pwede makuha to, pero mababa ang mileage. So yung next na titingnan natin is Land Rover. Sa akin nasa restricted area. Nasa na yung restricted area na yun. So kung makikita nyo, ang daming kotse dito. Malamang lahat to for auction. Meron daw sila na hindi lang mga sasakyan ang in-auction nila, kundi mga gamit din. Kaya scheduled different weeks, different days of the week daw. Hindi ko alam kung bakit restricted, pero sabi sa akin wag ko lang daw patatakbuhin yung sasakyan kaya para hindi magka-problema. So ito naman yung Land Rover. May indication of flat tire. Maubos yung gas. So babalik ulit tayo doon sa loob. Global yung ginagamit kong camera, kaya sa cellphone ang gamit ko, pero yan yung style dito is
allowed kayong tumingin ng kotse pero isa-isa lang. Tuwing may gusto nyo magawin yung tumingin ng iba pa, kailangan bumalik na sa office nila at surrender yung unang susi na ginamit nyo at makipag-trade in para sa susunod na titignan yung kotse. Aksidente dito. Susunod na titignan natin is yung Kona. Medyo nakakapagod din to. Exercise pabalik-balik kada dulo. Yung parking lot lalakarin mo tapos pabalik sa office nila para kunin yung susi na susunod na para sa susunod na titignan yung sasakyan. Pero okay naman, at least may magka-idea kung ano yung potential na pwedeng ma-bid. Sana mapanalunan. Ayun po na. So, dami mga kalawang, crack windshield. Nandito tayo ngayon sa Ford F-150. Ito yung dati kong sasakyan. Medyo ilan na taon older itong version na to, pero Ford F-150. Reminiscing yung good time sa truck na meron kami na nagka-camping-camping. Crack windshield doon, pero yung engine mo kung ganda naman yung takbo. Ito yung version na may EcoBoost pala, kaya makakasave sa gas kahit paano, kahit malaki yung makina. Maganda pa yung tunog ng makina. Visible the problema. Ito naman Dodge Ram. Medyo malaki sasakyan to. Mas malaki pa yata ito dun sa Ford F-150. Ito may konting gasgas siya dito. Ang bago pa yung gulong, which is good. Dahil sobrang mahal yung mga gulong ng mga ganito sasakyan. Libo-libo talaga abutin kung kailangan palitan na. Pero tama-tama yan pang winter. Damage dito. Maganda, may takip siya para sa likod. Ito naman Audi. Sports truck siya dito. Kotse na ito mukhang walang known issue. May panoramic sunroof siya. Ito naman BMW X3. Manipis na yung gulong. Crack windshield. Naman yung
dating dinadrive ni Molly is BMW X3. Ito naman, kulay brown yung interior niya. May panoramic sunroof din. Mukhang okay naman yung vehicle status niya. Walang issue. Medyo decent din yung mileage. Jeep Sahara, Jeep Wrangler Sahara. Na-aksidente daw to dito sa harapan, pero mukhang maayos naman. May maliit na dent dito. Hindi naman talaga maiiwasan yan dito sa Calgary. So crack ng windshield siya. Medyo mataas ang mileage. '17 Ford F-150 Crew Cab. Walang sunroof. Walang tukod na tulad ng isa. Manipis na yung gulong. So, ito tayo ngayon sa bahay. So, magsisimula na tayo na mag-bid kasi patapos na yung auction. Nag-decide ako na maghintay na malapit-lapit na sa katapusan ng bid. So, last day na to. Mga siguro isang oras na lang tayo natitira para mag-bid. After na pabalik-balik ako doon sa parking lot ng Regal auction, kung nakita nyo, sa sobrang daming kotse na nakita ko, nag-decide kami na mag-narrow down na lang na sa isang sasakyan. Dahil kasi, as much as pwede daw kayo mag-bid, kahit ilan na sasakyan na gusto nyo, pero yung problema nun, kung mapanalunan nyo lahat ng mga sasakyan na binibidan nyo, committed na kayo na bayaran yung each sasakyan. So, ayaw naman natin yun. Kaya, nag-decide kami na mag-narrow down and the final choice na pinili namin is yung F-150. Reason is, yun nga, dahil kasi convenient siya na yun yung dating ginagamit ko at dahil nga gusto namin syempre na kahit pa paano mabalik sa magkaroon ng mga outdoors activities during summer, which is mainly camping and hiking. So, only makes sense na yun ang itatry namin na panalunan. Pero, we don't know kung makakuha to. Dahil kasi, ang dami na nag-bid prior, bago itong last day na to. Ang dami talagang active bidders sa ngayon dito sa sasakyan na to. Maganda kasi yung mileage, maganda yung katawan, at yung motor niya mukhang okay naman niya. Kaya, hopefully, cross our fingers na mapanalunan natin to. Bago nga pala mag-continue tayo, yung condition din sa para mag-online auction kayo dito sa Regal Auction is kailangan nyo mag-deposit ng $500 deposit para ma-confirm na willing kayo talaga na mag-participate sa auction. So, yung $500 naman yun, kung sakaling hindi nyo makuha hindi kayo makakuha ng sasakyan, may babalik naman sa inyo yun. I-freeze nila yun sa credit card nyo. So, make sure na meron kayong credit card kung sakaling gusto yung i-try itong route na to para makakuha na sasakyan. So, without further ado, let's continue na lang kasi yun nga, malapit-lapit na. 12:11 na dito. At yung auction matatapos ng mga 1 o'clock.
So, itry natin to. Nasa 13,800 na. Every time na may magbibid, may 3 minutes na bumabalik sa umaatras yung oras nila para ma-allow daw yung mga tao na gusto magbid. Every time na magbibid kayo, yung clock nila nag-a-adjust ng dagdag 3 minutes kada boilo nyo. Mas mainam na bago kayo magsimula dito sa bidding process na meron na kayong price in mind sa sasakyan na tinitingnan nyo. Para lang at the same time, yung iba kasi na-overwhelm na nagugustuhan talaga yung sasakyan, so sobrang gusto nila, sumosobra doon sa budget nila. So in our case, syempre ayaw naman namin na yun ang mangyari, kaya yung numbers na nasa utak ko, yun na lang ang ilalagay ko sa final bid. So, nasa na ba tayo ngayon? So, 13,800. So, ito na. Nasa last final minutes na ng auction. Nag-aanuhan na talaga. Nagdidikita na sa presyo. Yung talagang tunay na gusto namin sana maka-acquire itong sasakyan na ito is 14,500. Yun lang ang maximum na gusto namin makuha. Kaya malapit-lapit na, kaya lang medyo malaba, hindi makukuha. So, try lang natin. 14,500. Here we go. Wala na dapat yan. 14,600. Wala na. Hanggang ngayon, tumataas pa rin. May mga nagbibid pa at malapit-lapit na. Ay, wala. So, no, hindi fail tong pag-auction natin. Hanggang ngayon, tumataas pa, oh. 14,600. Para magko-close yung auction sa 14,700. Magkano na? Yep. 14,700 ang nabenta to sa sasakyan na to. $200 na lang. Sayang na. Pero it is what it is. Dapat ingat-ingat din tayo sa pagka nag-auction. Kaya yeah, it's unfortunate. First time experience sa mag-try mag-auction dito sa sasakyan, pero it's not meant to be. Kaya back to the drawing board tayo, maghahanap ulit tayo ng sasakyan. Sa ngayon, sa na-experience ko sa pag-auction, hindi ako masyadong sold kasi karamihan ng mga nakita kong sasakyan, marami may mga issue, may mga hail damage madalas. Kung hindi hail damage, may crack windshield, may mga iba naman, may mga motor parang alanganin. Meron pa nga isa doon, yung gulong completely hindi walang hangin, so butas. Yung isa naman, yung check engine light, mga warning lights, naka-on lahat. So ibig sabihin nun, may mga mechanical issues. Maraming mga sasakyan na tingnan ko, ganun yung status nila. Pero lang tong huli na F-150 na ninarrow down namin talaga. Pero halos buong araw ako nando sa parking lot ng auction house, pabalik-balik para lang matingnan yung sasakyan. Siyempre, ayaw naman natin na magbid ng tinitingnan lang ang picture at kung ano yung sinasabi ng auction place. I guess i-close ko na muna itong video natin at hopefully nag-enjoy kayo dito sa episode na to. Until next time, goodbye!